Pagkatapos ng pagkamatay ni Clark Kent sa pelikulang Batman vs Superman, ipinagpatuloy ni Bruce Wayne ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng Gotham. Gayunpaman, nang may mga bagong nilalang mula sa kalawakan na sumalakay sa lungsod at tila inaamoy nito ang takot ng mga tao, nagpa siya si Batman na gamitin ang takot ng mga tulisan upang maakit ang mga kakaibang nilalang na ito. Biglang may kumislap sa katawan ng Parademons at ito'y sumabog, nag-iwan ng marka ng 3 cube sa pader. Nang makita ito ni Bruce, agad niyang tinanong si Alfred kung anong ibig sabihin nito. Sagot ni Alfred na nakita na rin niya ito sa tala ni Lex Luthor. Ibig sabihin, may kaugnayan ito sa pagkamatay ni Superman. Samantala, sa lungsod ng Metropolis, sinalakay ng isang grupo ng armadong kriminal ang isang malaking gusaling dinarayo ng mga turista. Pinatay nila ang mga gwardya at tinutukan ng baril ang lahat. Nang mapansin ni Wonder Woman ang kaguluhan, agad siyang pumasok sa gusali at ginamit ang kanyang lasso of truth sa isa sa mga kriminal. Sinabi ng lalaki na huli na ang pagdating niya dahil papasabugin nila ang buong gusali. Sa lobby, binuksan ng leader ng grupo ang isang maletang puno ng bomba. What are you? A believer. Sa malayong hilaga, narinig ni Bruce ang mga ulat tungkol sa isang lalaking kayang makipag-usap sa mga isda at tumutulong sa mga mamamayan laban sa gutom. Dahil kailangan niya ng mga mandirigma para sa darating na digmaan, nag-alok siya ng $25,000 sa mga taga-nayon kapalit ng pagkakataong makausap ang mandirigmang ito. Ngunit nagkunwari silang wala silang alam. Isang residente ang umubo at yumuko. Ipinakita ang mga guhit sa pader kung saan makikita ang isa sa mga protektadong cube sa ilalim ng dagat. Nang makita ito ni Bruce, nag-alok siya ng $30,000 kapalit ng impormasyon tungkol sa mga cube ngunit pinalayas siya ng isa sa mga taga-nayon. Gayunpaman, alam na ni Bruce na ang lalaking iyon ay si Aquaman, kaya't sinubukan niyang akitin ito sa pagtatanong tungkol sa Atlantis. Sa puntong iyon, napagtanto ni Aquaman na hindi siya basta-basta kausap at nagpa siya siyang makinig. Matapos marinig ang buong kwento, tinanggihan ni Aquaman ang alok, sinabing gusto niyang mapag-isa at mas mahusay siyang mag-isa. Hinubad niya ang kanyang damit at lumusong sa dagat. Habang bumabalik si Batman sa kanyang base matapos mabigong makuha si Aquaman ay kinausap niya si Alfred tungkol sa kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga cube. Ngunit dahil wala silang sapat na impormasyon, ang tanging magagawa lang ni Bruce ay ipagpatuloy ang pagbuo ng mga metahumans. Dahil dito, sinuri ni Alfred ang mga list of threat ni Lex Luthor at natagpuan ang 2 kabataang lalaki. Ang una ay si Barry Allen, isang binatang walang kamag-anak o permanenteng tirahan ngunit madalas bumisita sa kanyang amang nakakulong dahil sa paratang na siya ang pumatay sa kanyang asawa noong bata pa si Barry. Ang isa pang binata ay si Victor Stone, isang napakatalinong dating manlalaro ng soccer na nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan kung saan siya ay idineklarang patay. Ngunit dahil sa pagiging genius ng kanyang ama, patuloy pa rin siyang nabubuhay bilang isang cyborg. Dahil sa kanyang cybernetic na pagbabago, nagkaroon si Victor ng kakayahang kontrolin ng anumang uri ng teknolohiya at palaging konektado sa internet. Ito ay lalong nagpapalawak ng kanyang kaalaman at nagbibigay sa kanya ng kakayahang matunton ang sinuman sa mga network. Samantala, sa isla ng Themyscira, tahanan ng mga Amazon, nakita ni Reyna Hippolyta at ng kanyang mga mandirigmang kababaihan na ang Mother Box ay nagigising at naghanda sila para sa labanan, inaakalang may mga tagong puwersa sa likod nito. Ngunit nang lumitaw si Steppenwolf sa loob ng sagradong lugar kasama ang hukbo ng mga Parademons, madaling natalo ang mga Amazons na nagtulak sa Reyna na tumakas dala ang Mother Box habang naghihintay ng mga panibagong lakas. After the unity, you will join my legion and you will know the righteousness of power. Pagkaalis ng kalaban, nagpa siya si Hippolyta na sindihan ang sinaunang apoy ng babala. Isa sa kanyang mga kasama ang nagsabi na mahigit 5,000 taon na ang nakalipas mula nang huli itong gawin at hindi ito mauunawaan ng mga tao. Ngunit tugon ng Reyna, hindi niya layong balaan ang mga tao kundi si Diana. Nagtungo siya sa sentro ng Themyscira at pinakawalan ng isang palasong may apoy. Nagsimula ang isang malaking apoy at naibalita ito sa telebisyon.
Sa kanyang trabaho, napanood ni Diana ang balita at nang mapagtanto niyang ito ay palatandaan na sinalakay ang Themyscira ay agad siyang nagtungo sa Batcave upang isalaysay ang mga pangyayari at humingi ng tulong kay Bruce. Ayon kay Diana, si Steppenwolf ay isa sa pinakamalalakas na mandirigma ni Darkseid na layong pagsamahin ang tatlong mother boxes upang baguhin ang Earth at gawin itong katulad ng kanyang planetang pinagmulan na hindi na kayang tirhan ng mga tao. Ikinwento ni Wonder Woman kung paano, libu-libong taon na ang nakalipas nang sinubukang sakupin ni Steppenwolf ang mundo gamit ang Mother Box. Ngunit nagtulungan ng mga tao, Atlantes, at ang mga Amazon upang labanan ang kasamaan. Natalo ang hukbo ni Steppenwolf at napilitang umatras. Matapos ang tagumpay, pinaghiwa-hiwalay ang tatlong Mother Box at ipinagkatiwala ang bawat isa sa iba't ibang grupo upang maiwasan ang pagkakaroon ng labis na kapangyarihan kapag pinagsama ang mga ito. Kaya ang isa sa mga kahon ay ibinigay sa mga Amazon at itinago sa Themyscira. Ang isa pa ay ibinigay sa mga taga-Atlantes na siyang nagpanatili ng proteksyon dito, at ang pangatlo ay iniwan sa mga tao. Dahil kulang sila sa kapangyarihan upang ito'y protektahan, nagpasya silang ibaon ang bagay na ito at panatilihing lihim ang kinaroroonan nito kaya't wala ni isa mang nabubuhay ngayon ang nakakaalam kung nasaan ito. Pagkatapos ikwento ni Diana ang lahat, sa wakas ay natagpuan na ni Alfred ang pinagtataguan ni Barry Allen at inutusan si Diana na hanapin si Victor na sa katunayan ay nagtatago lamang sa likod ng mga puno at nakikinig sa kanilang usapan. Pagkatapos ng isang araw sa trabaho, umuwi si Barry at nadatnan si Bruce na nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Hindi niya kilala ang lalaki o kung ano ang pakay nito, kaya't sinabi niyang baka nagkamali ito ng bahay at pinapaalis niya ang estranghero. Biglang inihagis ni Bruce ang isang batarang upang subukin ang kakayahan ng binata. Sa puntong ito ay napagtanto niyang si Batman ang estranghero. Nang makita ni Bruce ang bilis ng binata, sinabi niya agad na bumubuo siya ng grupo ng mga superhero. Sa sobrang tuwa, agad na pumayag si Barry kahit hindi pa niya alam kung ano ang kanilang misyon. Sumakay siya sa sasakyan ni Batman patungo sa lihim na base. Samantala, sinusuri ni Diana ang mga recording ni Victor, ngunit ayon kay Alfred, nagiging unstable ang computer tuwing ina-access nila ang mga file. Biglang nag-blackout ang screen at may boses na nagsimulang magsalita. Tinatanong si Diana kung bakit siya hinahanap ni Bruce at inamin na kilala rin niya ang tunay na pagkatao ng dalawa. Nang makita ito, agad na naisip ni Wonder Woman na si Victor ang kausap niya at inaya niya itong mag-usap ng harapan. Ngunit puno ng pagdududa si Victor at tinanong kung bakit niya ito dapat pagkatiwalaan. Sinabi ni Diana na kung nais niya itong saktan, ginawa na niya ito habang nagmamatsyag si Victor sa lawa. Dahil dito, napaniwala si Victor at tinanggap ang imbitasyon, ibinigay ang lokasyon ng tagpuan. Nang magkita na sila, ibinunyag ni Diana na kailangan nila ang abilidad niya para sa paparating na laban. Pero iginiit ni Victor na kaya niyang mag-isang lumaban kaya't sinubukan siyang kumbinsihin ni Diana. Sa huli, lumipad si Cyborg at iniwan siya. Samantala, nakita ni Aquaman ang isang mangingisdang ang bangka ay lumubog at iniligtas niya ito patungong dalampasigan. Ngunit nang makarating sila sa bar, sinabi ng mangingisda na may mga halimaw na bumagsak mula sa langit at pinalubog ang kanyang bangka hanggang sa kailaliman ng dagat. Sa una, inakala ni Aquaman na guni-guni lang ito kaya't biniro pa niya ang lalaki. Ngunit nang makita niya ang berdeng dugo sa kamay nito, nagdesisyon siyang bumalik sa Atlantis upang alamin ang nangyayari sa ilalim ng dagat. Naging hindi matatag ang Mother Box hanggang sa magbukas ang isang portal sa tabi nito, at mula rito ay lumitaw si Steppenwolf na sumugod sa mga gwardya. Ginamit ni Mera, ang reyna ng Atlantis, ang kanyang kapangyarihan ngunit masyadong malakas si Steppenwolf at inihagis si Mera sa pader. Nilapitan ni Mera si Aquaman at ipinaalala na bilang hari ng Atlantis ay tungkulin ni Aquaman na sundan ang mananakop sa ibabaw ng lupa at pigilan itong tapusin ang kanyang balak. Ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa, kaya't kailangan niyang makipag-alyansa kay Batman. Samantala, pinasok ng mga kampo ni Steppenwolf ang bahay ni Victor at dinukot ang kanyang amang siyentipiko na si Silas Stone. Dahil sa anyo ng mga alien, naniniwala ang mga autoridad na kailangan nila ngayon si Batman kaya't pinaandar nila ang bat signal upang ipatawag si Batman para sa isang agarang pagpupulong. Pagkarating niya sa Gotham, nakita ni Bruce ang bat signal at agad na nagtungo sa lugar ng tagpuan kasama ang kanyang mga bagong kakampi. Hindi kalayuan doon, dumating si Victor sa kanyang apartment at napagtanto niyang bihag na ang kanyang ama. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita niya ang bat signal at nagpas siyang sumama rin sa tagpuan.
Pagdating niya, nadatnan niya sina Diana na nagpapaliwanag tungkol sa mga parademons habang si Batman ay sinusubukang matunton ang mga bihag sa tulong ni Alfred. Nakapasok ang bagong Justice League sa ilalim ng Gotham Harbor kung saan pinipilit ni Steppenwolf at ng kanyang mga sundalo sina Silas at ang ibang siyentipiko na ipagtapat kung nasaan ang Mother Box. Nang si Silas Stone na ang tanungin, biglang gumalaw ng kusa ang katawan ni Victor at pinaputukan si Steppenwolf sa braso at nailigtas ang kanyang ama sa tiyak na kamatayan. Nang makita ni Steppenwolf si Cyborg, napagtanto niyang nilikha ito gamit ang Mother Box at humanga sa mga modification nito. Ngunit nawalan siya ng konsentrasyon at sinamantala ito ni Wonder Woman upang atakihin siya. Habang nakikipaglaban sina Cyborg, Diana, at Batman, sinamantala ni Flash ang pagkakataon upang iligtas ang mga inosente. Ipinadala naman ni Alfred ang isa sa mga robot para magamit ni Bruce sa labanan. Subalit nang kontrolin na ni Bruce ang makina, biglang inatake ni Steppenwolf si Wonder Woman at pinuruhan ang booster ng robot ni Alfred kung saan nasira ang sistema nito at gumuho ang kinalalagyan. Sa mga sandaling iyon, dumating si Flash at naibalik ang espada ni Diana na tinutugis ng isa sa mga parademons. Nang makita ni Steppenwolf ang kanilang pinagsamang puwersa, sinabi niyang mahihina ang mga ito at nagsasayang lamang ng oras kaya't nag-teleport siya paalis at iniwang nalunod ang mga mandirigma. Subalit, kasabay ng pagdating ng rumaragasang tubig ay siya namang pagdating ni Aquaman upang pigilan ng pag-agos at binigyan si Cyborg ng sapat na oras upang mailigtas ang lahat. Pagkatapos ng pagsagip, tinanong ni Bruce kung bakit nagbago ng isip si Arthur. Ibinunyag ni Arthur na nakuha ni Steppenwolf ang kahon mula sa Atlantis. Kaya ang natitira na lamang ay ang kahon na iniwan sa mga tao. Dumating si Cyborg dala ang Mother Box at ipinaliwanag na natagpuan ito ng mga Briton noong World War I. Dahil hindi nila maipaliwanag ang pinagmulan nito, itinago nila ito hanggang sa ito ay muling gumana nang matalo si Superman. Dahil sa pagkamausisa, ipinadala ng mga siyentipikong Briton ang kahon sa laboratorio ni Silas Stone na siyang nagsagawa ng pananaliksik at natuklasang isa itong perpetual energy matrix na maaaring bumuhay o pumatay. Nang maaksidente si Victor, ginamit ni Silas ang kapangyarihan ng Mother Box upang muling buuin ang katawan ng kanyang anak, pinahusay ang bawat selula, at ginawang sobrang makapangyarihan. Nang malaman ni Bruce ang kakayahan ng Mother Box na bumuhay, iminungkahi niyang gamitin ito upang buhayin muli si Superman. Ngunit tinutulan agad ito ni Diana dahil para sa kanya, ito ay isang kabaliwan. Gayunpaman, pumayag siya sa plano dahil sa takot sa maaaring gawin ni Steppenwolf kapag nakuha na nito ang huling kahon. Upang ipagpatuloy ang plano, pumunta sina Victor at Barry sa sementeryo at hinukay ang katawan ni Superman na kahit matagal ng patay ay nananatiling buo. Gagamitin nila ang Mother Box upang buhayin si Clark. Pumunta sila sa Kryptonian ship kung saan nila inilubog ang katawan ni Clark sa isang espesyal na likido. Ngunit dahil kulang ang enerhiya sa lugar para buhayin ang kahon, nagboluntaryo si Flash na tumakbo at bigyan ito ng kuryente mula sa Speed Force. Para gawin ito, kumuha siya ng sapat na distansya at tumakbong mabilis papunta sa cube, hinawakan ito sa mismong sandaling dumampi ang kahon sa likido. Sa pagkaka-energize ng kahon, nagising si Superman mula sa kanyang walang hanggang pagkakatulog. Pagbalik ng Kryptonian sa lupa, lumapit sina Diana at ang iba pa para tingnan ang kalagayan niya. Ngunit habang sinusuri ni Clark ang kanilang mga katawan, biglang nag-activate ang defense mechanism ni Cyborg at nagpaputok kay Clark na madali niyang nailogon at gumanti gamit ang kanyang heat vision. He doesn't know who he is. I got it! Sa sandaling iyon, dumating si Alfred dala si Lois Lane na siyang nagpatahimik kay Clark at pinakawalan si Bruce. Sa unang beses na muling mahawakan ng babaeng mahal niya matapos ang matagal na panahon ay naalala na ni Superman kung sino siya at nagpas siyang umalis kasama si Lois Lane papunta sa dating bahay ng kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad habang magkasama ang Justice League at nagpapahinga, nagtagumpay si Steppenwolf na makuha ang huling Mother Box nang hindi nakikipaglaban sa kanila.
Sa kanilang dating tahanan, gusto lang ni Clark na magpahinga at alalahanin ang kanyang pamilya. Ngunit nakumbinsi siya ni Lois Lane na tulungan si Bruce sa huling labanan. Hawak na ni Steppenwolf ang 3 mother boxes kaya pumunta siya sa dulong hilaga ng Russia upang pag-isahin ang mga ito, binago ang kapaligiran at agad itong na-detect ni Cyborg. Muling nagsama-sama ang Justice League at lumipad patungo sa kinaroroonan ni Steppenwolf. Plano nilang paghiwa-hiwalayin ang mga mother box ngunit alam nilang magiging mahirap ito. Nagpas siyang mauna si Bruce upang i-deactivate ang energy field para makapasok ang iba. Binuksan niya ang depensa ng kalaban gamit ang kanyang ship at mag-isang pumasok. Ginawang Batmobile ang sasakyan at pinaandar ang high-frequency sound para akitin ang mga parademons palayo sa lungsod. Ngunit hindi ito masyadong naging epektibo at nahabol siya ng mga parademons at madaling winasak ang kanyang sasakyan. Sinamantala ng Liga ang binuksang daan ni Bruce at pumasok sa lungsod upang tulungan siya. We would have left you. Gamit ang kanyang trident at tulong ni Cyborg, pinatay ni Aquaman ang maraming parademons, binigyang daan si Diana upang harapin ang kalaban at ipaghiganti ang pag-atake sa isla ng mga Amazon. Habang abala si Steppenwolf, dinala ni Flash si Cyborg sa Mother Box habang pinupuksa ang mga papalapit na parademons, binibigyan si Victor ng oras upang subukang paghiwalayin ang mga cube. Ngunit habang malapit na niyang matapos, natalo ni Steppenwolf sina Diana at Aquaman ng sabay, at tumungo ito kay Cyborg. Nilapitan ni Steppenwolf si Cyborg at sinabing hindi siya karapat-dapat humawak ng kahon habang itinusok ang kanyang sandata sa balikat ni Victor. Power is the only law! Sa sandaling iyon, nagsimulang maglaho ang pag-asa ng lahat habang sinasabi ni Steppenwolf na sila'y mahihina. Subalit biglang lumitaw si Superman sa kanyang likuran at sinabing ang pag-asa ay walang hanggan. Kryptonian! Habang binubugbog ni Clark si Steppenwolf, tumawag si Alfred at sinabing may mga sibilyan na sumusubok tumakas sa lungsod, ngunit dahil sa epekto ng pinag-isang mga mother box, imposibleng makakaligtas sila sa tamang oras. Dahil dito inutusan ni Batman si Flash na tumakbo papunta sa mga tao at tulungan silang makatakas. Sa pamamagitan ng kanyang super hearing, narinig din ni Superman ang mga sigaw ng tulong at nagpasyang siya na rin ang sasagip sa mga sibilyan habang sina Aquaman at Diana ay pansamantalang pipigilan si Steppenwolf. I'll take the ones on the right. Okay, this is definitely east. Matapos ang misyon sa pagsagip, bumalik si Superman sa labanan at na-knockout si Steppenwolf gamit ang isang suntok na nagbigay ng pagkakataon kay Cyborg upang paghiwalayin ang mga mother boxes. Sa harap ng nalalapit na pagkatalo, nagsimulang makaramdam ng takot si Steppenwolf, kaya't naamoy ito ng mga parademons. Get off me! I command! I'll kill you! Napilitang magbukas ng portal si Steppenwolf upang tumakas mula sa Earth. Sa wakas, opisyal nang nabuo ang Justice League at sabay-sabay nilang pinanood habang ang mga mother boxes ay muling nagbibigay buhay sa mundo sa gitna ng post-apocalyptic na tanawin.